Magandang araw po. Magpapatuloy tayo sa ating ginagawang pag-aaral ng hermeneutics at ngayon ito ang ika-21 video natin at tayo ay nasa ikalimang bahagi na sa hermeneutics and the principles of interpretation. Sa hermeneutics and the principles of interpretation. Mayroon po tayo nakahanda na hindi bababa ng 10 prinsipyo pero ito po ay pag-aaralan ko pa. Ang prinsipyo mga kapatid para sa karagdagang kaunawaan natin ay mayroon pong mga synonyms na value, code, opinion, belief. Pero tinignan ko po ang meaning nito sa dictionary at siya ay nagbibigay ng maraming pakahulugan. So kumuha po ako ng 5 para titignan po natin baka sakaling lalong maging malinaw sa atin. Bagamat tayo ay may idea sa salitang prinsipyo, ay tignan pa rin natin ang sinasabi at ito ay kinuha ko sa online. Number 1, an accepted or professed rule of action or conduct. Yan daw po ay isang tinatanggap na ipinapahayag na tuntunin ng pagkilos o ng pag-uugali. Ang pangalawa ay a fundamental, primary, or general law of truth from which others are derived. Ulitin ko po, a fundamental, primary, or general law or truth from which others are derived. Isang pangunahing pundasyon o pangkalahatang batas o katotohanan kung saan ang iba ay hinahango, nakakonekta. Ang pang-apat ay a fundamental doctrine or tenet, a distinctive ruling opinion. Ulitin ko, a fundamental doctrine or tenet, a distinctive ruling opinion. Isang pangunahing doktrina o katuruan o prinsipyo, isang natatanging naghaharing opinyon. Ang pang-apat ay a personal or specific basis of conduct or management. A personal or specific basis of conduct or management. Isang personal o tiyak na batayan ng pag-uugali o pamamahala. At ang panglima, a guiding sense of the requirements and obligations of right conduct. A guiding sense of the requirements and obligations of right conduct. Gabay sa kahulugan ng mga kinakailangan at obligasyon ng tamang pag-uugali. So sa mga ibinigay na yan sa online, actually yan po ay nasa siyam pero 5 lamang po ang aking kinuha. Pero yan ay nagpapakita na talagang medyo malawak ang salitang prinsipyo. Sa bagay, talagang ganun naman sa English na isang salita ay talagang bibigyan ng o merong maraming kahulugan. Pero sa ating mga Pilipino, ang prinsipyo ay parang paninindigan sa sarili o kaya ay tuntunin na dapat sundin. Mahalagang tuntunin na dapat sundin. Sa ngayon ay pupunta tayo dito sa ating unang bagay na pag-uusapan at ito ay ang The Kingdom Principle. The Kingdom Principle. Humihingi po ako ng paumanhin sapagkat ito po ay wala sa inyong module. By the way, sa mga nag-aaral, kung wala pa kayong module, malamang may dahilan. Pero kung kayo naman ay nakakumpleto na sa inyong financial obligations dito, ay sabihan po ninyo ako at yan po ay ipapadala ko sa inyo. Sana lang po ay hindi ninyo ipinapasa rin sa mga iba, lalo na hindi nag-aral. Pero para sa akin, kung yan ay estudyante ninyo o tinuturuan ninyo o kaya ay dinidisciple ninyo, pumapayag po ako na yan ay ibahagi nyo sa kanila. Isang madaling araw nang pinag-iisipan ko ang mga principles na ito at kung paano ko kayo matulungan na makuha talaga ang kaisipan ng kabuuan ng Biblia ay parang may kakulangan. Inisip ko kung ano ang bagay na ito sapagkat kung titingnan ninyo ang nasa module ninyo ay makikita nyo na parang tumalon at patuloy na patalon-talon
Yun ay kapag sinundan lamang natin yung mga principles na nandiyan. Pero dahil nga sa iniisip ko kung paano ko kayo matulungan at alam ko ang isang napakahalagang bagay ay siyempre maunawaan ang layunin ng Diyos, hindi lamang sa Biblia, kundi sa tao na dahilan bakit naisulat ang Biblia. At mula doon ay unti-unti akong dinala ng Panginoon tungkol dito sa mahalagang bagay na ito tungkol sa kanyang kaharian. At ngayon ay nandoon na tayo. Ang nakita ko nga lamang dito, ito ay talagang mahaba. Pero siyempre, dahil kayo ay mga estudyante, ang ibibigay ko lamang sa inyo ay ang inyong guide para maunawaan ang Biblia. Sa ngayon ay napag-isip-isip ko rin na ito ay ipangaral sa online preaching sapagkat nakita ko na ito ay napakahalaga sa mga mananampalataya. At nais kong sabihin sa inyo na kung nais niyong sundan para makuha ang mga detalye, mas malinaw na mga detalye o magpapalinaw na mga detalye, ay sundan po ninyo sa aking preaching. Pero kung makukuha nyo rito mga kapatid, lalo na kung meron na kayong buong kaisipan sa kabuuan ng Biblia, sa tingin ko ay masusundan na ninyo. Ganun pa man ay hindi pa rin naman sapat ito dahil marami pang prinsipyo, pero sinisigurado ko na ito ang parang pinakapundasyon ng lahat ng mga prinsipyong ito. Sila ay mga konektado rito. Kaya nawa po ay huwag niyong kakaligtaan na panuurin at pag-aralan, pag-isipan ang mga bagay na ito na aking ibabahagi sa inyo. Ang salitang kingdom sa banal na kasulatan ay naisulat ng 369 times sa King James Version po yan. 369 times, 215 sa Old Testament at 154 sa New Testament. Samantala sa NIV ay 347, mayroong 22 times na kaibahan mula sa King James at may 192 times sa Old Testament at 155 times sa New Testament. Mas maraming pagkakataon na binabanggit sa King James Version, subalit pagdating sa New Testament ay mas marami sa NIV. Sila po yung mga binabanggit kong translation sapagkat NIV ang aking gamit pero nagre-refer pa rin ako sa King James. Pero dito ko rin napapatunayan na talagang may mga pagkakataon na hindi na kagamit-gamit yung mga salita na galing sa King James Version. Mga kapatid, hindi po ako against sa King James, hindi po ako against sa NIV o pro-NIV. Ang nais ko lamang po ay maunawaan ang Biblia. Sinasabi ko ito sapagkat may mga ilan sa atin na medyo kumikiling doon sa paggamit ng King James Version. At alam ba ninyo, doon pa lamang sa creation, in the beginning, God created the heavens and the earth. Pero pagdating sa King James, ang ginamit lang niya ay heaven. Heaven. Pero later on ay makikita mo na magbago ng heavens dahil ang talagang nilalang ng Diyos sa panahon na yon ay hindi heaven, kundi heavens talaga. Nababanggit ko yan sapagkat sa Biblia ay merong third heavens, nangangahulugan na merong first at merong second, na sa tingin ko nung lalangin ng Diyos ang langit at lupa, ay kasama doon yung unang dalawa. Ang mga ibang salitang ginamit kapalit ng kaharian, ng kingdom, ay empire, realm, territory, domain, monarchy. Ang kingdom ay kaharian, ang empire ay imperyo, ang realm ay hindi ko alam, ang territory ay teritoryo, ang domain ay hindi ko na tinignan at ang monarchy ay pamahalaang makahari. So gumagamit po ako ng dictionary sa bagay na yan. Kung ang Diyos ay hari, nangangahulugan ito na mayroon siyang kaharian. Tama? Hindi nga lamang natin alam kung paano mangyari dahil alam natin God is eternal, walang pinagmulan, walang lumalang sa Kanya.
nangangahulugan din ba na ang kanyang kaharian ay eternal? At yan ang isang bagay na kailangan pag-isipan natin. Nais ko pong magbasa ng mga ilang talata sa Biblia para ipakita na mayroong kaharian ang Diyos. Na mayroong kaharian ang Diyos. Sa Daniel 4:3 ay sinabi, "How great are thy signs, how mighty his wonders. His kingdom is an eternal kingdom. His dominion endures from generation to generation." Ganyan din ang sinasabi ng Daniel 4:34. Pero ito po ay salita ni Nabucodonosor pagkatapos na ibalik sa kanya ang tamang kaisipan nung siya ay nagpakumbaba sa Diyos. Sa kanyang pagmamataas ay inisip niya na nakuha niya ang mga kaharian sa kanyang kapanahunan dahil sa kanyang sariling kapangyarihan at kagagawan. At dahil sa pagmamalaking yan, ay pinarusahan siya ng Diyos at tinira ang kanyang kaisipan. Nawala siya sa katinuan sa mga ilang panahon hanggang sa kilalanin niya na may Diyos na dakila. At itong nasa chapter 4 na ito, kung babasahin ninyo, ay tila na isulat lamang pagkatapos na ma-restore na ang katinuan. Pero nandiyan yung pagkawala sa tamang kaisipan ni Nabucodonosor. Sa 1 Peter chapter 1 verse 10 and 11. 1 Peter chapter 1 verse 10 and 11. "Therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. For if you do these things, you will never stumble, and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ." We are talking about the kingdom of God at pagkatapos ngayon dito ay kingdom of our Lord Jesus Christ. At yan po ay kung loloobin ng Panginoon ay ipapaunawa ko sa inyo sa puntong kailangan na yan. Ang tinitingnan natin dito ay binabanggit ng Biblia that God has an eternal kingdom. One of the important topic of the Bible, if not the most important, is about the kingdom of God. At sigurado ko na kalaunan ay makukumbinsi kayo sa sinabi kong yan. Pero isang bagay na alam ko, pag hindi mo ito pinag-aralan, hindi mo rin mauunawaan ang banal na kasulatan. Sapagkat kung titingnan nyo, yung salitang kingdom ay nasa 369 times na binanggit. At yan ay nagpapakita ng kanyang kahalagahan. Pero nais kong sabihin sa inyo na meron po itong mga kaibahan pagdating sa old sapagkat maraming kaharian diyan ng tao, mga bansa na naitatag. Pero pagdating sa New Testament ay higit na pinagdidiinan niya ang kaharian ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, sa akin ngayon ay masasabi ko at nakikita ko habang ito'y aking pinag-iisipan at pinag-aaralan na ang salitang kingdom ang pinakamahalagang aralin sa banal na kasulatan. Masasabi ko na konektado rito ang mga ibang usapin na nangangahulugan na kapag hindi natin unawa ang tungkol sa kaharian ng Diyos, ay baka magkamali rin tayo sa mga ibang topic na pag-aaralan. Ito ang pinakamalawak na usapin sa banal na kasulatan sapagkat nasasakop nito ang mga kaharian sa mundong ito at ang mga kaharian sa walang hanggan. Sabi ko rito, it is one of the broadest themes not only of its earthly scope but of its universality and eternal scope. Minsan pa, diyan ay makikita natin na ito ay napakahalaga para maunawaan ang banal na kasulatan. Isang bagay pa mga kapatid, masasabi ko na ang pinakatema ng buong Biblia ay ganito. Tandaan ninyo ito. From kingdom to kingdom. From kingdom to kingdom. Bakit? Sapagkat may kaharian na sa langit bago nagkaroon ng mga kaharian dito sa lupa at makikita natin sa pinakahuling bahagi ng aklat ng pahayag sa Revelation 21 and 22, ang itatatag ng Diyos ay kahariang walang hanggan. Alam po ninyo,
Ang Biblia ay nagbibigay ng mga kwento tungkol sa nilalang ng Diyos. Puntahan muna natin ang Genesis chapter 1 verse 26 to 28. Genesis chapter 1, 26 to 28. Sabi roon, Then God said, Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish of the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female, He created them. God blessed them and said to them, Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish of the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves along the ground. Unawain natin ito, mga kapatid, na ito ay ginawa ng Diyos pagkatapos ng 5 araw na paglalang sa maraming bagay. Isaisip natin na yung kanyang ginawa sa 5 araw ay hindi maliit na bagay. Sana po ay balikan yung basahin bago tayo dumating dito sa mga talatang ito. Sapagkat dito sa 26 ay ang pag-isip na lumalang ng tao at pagkatapos ay ginawa niya ito. Pero ang nais kong makita nyo rito ay yung kahalagahan ng tao na kanyang lalalangin. Pinaghandaan niya ito sa loob ng 5 araw, ipinaghandaan ng magandang tirahan, at yan naman ay kitang-kita natin sa ating kapanahunan na ang mundong ito ang tanging suitable na tahanan ng tao. At sa tingin ko, ito ay isang bagay na nais guluhin ng dyablo na inaakala ng tao na meron pang katulad ng mundong ito at meron pang pwedeng tirahan ng tao at yan ay patuloy na tinutuklas ng tao. Pero pinapaniwalaan ko na ang mundong ito ay talagang siyempre sinadya ng Diyos na lalangin na talagang para sa tao. Pero alam natin na ito ay sinira na ng Diyos dahil sa malaking baha at pagkatapos ay sinisira pa ng tao. So yung original na plano ng Diyos na panahanan sana ng tao ng walang hanggan ay nawala na po yon. Ang ating nakikita ngayon na tila ayaw pa rin iwanan ng maraming tao ay napakalayo na ng diferensya, kaibahan sa original na ginawa ng Diyos. Pero nais kong sabihin sa inyo na darating sa punto na gagawa ang Diyos ng higit na maganda kaysa doon sa original nung lalangin niya ang mundong ito. At yan ay makikita sa Revelation chapter 21, kasama na ang 22, na maraming idadagdag ang Diyos. Pero higit sa lahat, ay ang kaharian ng Diyos ay nandoon. Ang trono ng Diyos ay nandoon. At sasabihin ko sa inyo, kung hindi perpekto yung lalalangin ng Diyos na walang hanggang kaharian, ay sinisigurado ko na hindi ito pananahanan ng Diyos. Tandaan natin na gagawin lang ng Diyos o ginawa lang ng Diyos ang bagay na yun because it is good as done already dahil may problemang naganap. At yan ay kailangan nating maunawaan. Sana po unti-unti kayong nagkakaroon ng kaisipan sa sinabi kong from kingdom to kingdom, na ngayon ay binibigyan ko na kayo ng kaunting kaunawaan sa hangganan nito. At yan ang kagandahan sa Diyos. Malala ko yung sinabi ng Isaiah 46 verse 9 and 10. I made known the end from the beginning. I made known the end from the beginning. Nangangahulugan na kung alam natin ang Biblia, dahil sinabi ng Diyos na ipinapaalam niya kung ano ang kahantungan ng lahat, ay alam natin kung ano ang mangyayari sa dulo nito. At ang Diyos ay hindi maaaring magkamali at hindi maaaring magsinungaling, mangyayari ang bagay na ito. Pero gusto ko lang sabihin sa iyo, kung hindi ka magsisikap na makarating doon, hindi mo makikita ang bagay na yon. Itataboy ka at ipapakita ko sa iyo ang dahilan. Kaya maraming itataboy ang Diyos o ang Panginoon mula sa kahariang iyon. Balikan natin itong bagay na ito. Pinaghandaan ng Diyos
ang tao ng napakagandang tahanan at kumpleto sa pangangailangan. Pinaghandaan ng Diyos ang tao ng napakagandang tahanan at kumpleto sa pangangailangan. Sabi ko nga, pati ang liwanag ng buwan at ng araw ay eksakto talaga sapagkat kung tayo ay medyo lumapit pa sa araw o medyo lumayo pa, malamang ay hindi na ito pwedeng panahanan ng tao. Pero isang bagay pa na nais kong pansinin ninyo ay yung paulit-ulit na sinasabi niya, image and rule. Image and rule. Maaari bang banggitin nyo sa inyong sarili? Image and rule. At yan po ay itatak nyo sa isip nyo sapagkat napakahalaga ng dalawang yan para maging tama ang kaunawaan sa Biblia. Tandaan po ninyo ang sinasabi kong yan. Bago ko makalimutan ay sabihin ko muna ito. Nang lalangin ng Diyos ang lahat ng bagay na eksakto, nandoon ang provision, nandoon ang magandang tahanan. Masasabi mo ba na hindi concern ang Diyos sa tao? Concern kaya siya sa pangangailangan mo? Concern kaya siya sa iyo? Siyempre alam ko ang sagot niyo. Ang sagot niyo ay concern sa akin. Pero alam niyo ba na ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay na yan para sila ay magsentro sa Diyos? At hindi ba ganyan ang sinabi ng Panginoon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, then all these things shall be added unto you. Ano bang pag-angkin na concern ng Diyos sa atin, kung hindi natin siya sentro at pinaglilingkuran, hindi makatotohanan ang pag-angkin natin sa katatayuan yan. Nakukuha niyo ba mga kapatid? Balik tayo rito sa ating pinag-uusapan. Kung itong mga kwentong ito tungkol sa paglalang ng Diyos ay hindi importante, hindi mahalaga, bakit sila mga nandirito? Ano ang ibig ko sabihin diyan? Tungkol sa kaharian na nandoon sa langit bago pa niya lalangin ang mundong ito, ang isang bagong kaharian sana para sa tao, bakit niya sinasabi ang mga kwento doon sa langit sa Biblia kung ito'y hindi mahalaga? Pag naunawaan natin ito, mga kapatid, ay hindi tayo magiging sentro sa ating sarili na katulad ng nangyayari sa atin o sa tao. Dahil alam natin na hindi tayo ang unang nilalang ng Diyos at may dahilan lamang bakit niya tayo nilalang. Pagkatapos ng kanyang perpektong kaharian sa langit, ay mababago ang ating kaisipan tungkol sa mga bagay-bagay. Tandaan ninyo ito mga kapatid, konektado lamang tayo sa mas malaking kwento. Ang kwento ng tao ay isang maliit na bagay dahil may mas malaki na naging dahilan para lalangin ng Diyos ang tao at yan ay kwento ng kanyang kaharian sa langit. That is the kingdom of God in heaven na patutunguhan natin para pag-aralan. Pag naunawaan natin ito, magbabago ang ating kaisipan na para bagang tayo lang ang focus ng Diyos, mahal na mahal tayo ng Diyos. Totoo yung mga bagay na yan, pero meron pang mas malaking dahilan bakit niya nilalang ang tao at ito ay dapat maibalik sa kanya ang sentro. Mga kapatid, kung gusto nating maunawaan ng tama ang Biblia, hindi pa utay-utay, kailangan nating i-consider ang dahilan bakit lumalang ang Diyos ng tao. At bakit ang tao? At bakit lalalang pa siya ng isang bagong kaharian? At diyan ay dinadala ko kayo sa mas malaking kaisipan, mas malawak na kaisipan na hindi nakasentro sa tao sapagkat ang tao ay self-centered at ang mga bagay na ito na ginagawa ng Diyos ay God-centered. God-centered sila. Ano ang kanyang plano? Ano ang kanyang layunin? At magpasalamat tayo na binahaginan tayo ng Diyos ng ganitong kaalaman tungkol sa kanyang plano, pero higit sa lahat ay makasama tayo doon sa kanyang plano at layunin kaysa sa nalalaman lang natin. Punta tayo dito sa ating pangatlo. Ang aking ibinahagi sa inyo, una sa lahat, ay pinag-usapan natin ang tungkol sa salitang kingdom. Pangalawa is that the Bible start by giving stories of God's creation.
At dito sa pangatlo ay we see the Bible that God has a kingdom in heaven. We see that the Bible, God has a kingdom in heaven. At yan ay tatawagin natin the ancient one, ancient kingdom. Mga kapatid, nang pumarito ang Panginoong Jesucristo, He spoke about the kingdom of God and kingdom of heaven. Malimit akong tinatanong sa bagay na yan. Pastor, anong kaibahan ng kingdom of God sa kingdom of heaven? Ang kingdom of heaven ay kaharian ng langit. Pero kapag sinabing kingdom of God, ay siyempre kasama na ang lahat sapagkat siya ang hari ng lahat. Pero sa Biblia, makikita natin na may mga hindi pinaghaharian ang Diyos at yan ay maipapakita ko sa inyo. At siyempre pa ay kasama yung plano ng Diyos na kaharian sa walang hanggan. God put up a kingdom on earth for human which failed. Naunawaan ba ninyo? Na yung ibinigay kay Adan ay kaharian, rule over the fish of the sea, the birds of the air, and every living creature that move along the ground. Rule means a domain. Rule means a domain. Nangangahulugan na nung una ay pinagkalooban ng tao ng authority bilang maghari. At alam natin na dahil sa kasalanan, tandaan ninyo to, dahil sa kasalanan na bumigay ang tao sa tukso, ay nawala nila ang authority yon. At nakikita natin ang mundong ito ay nagkakagulo dahil hindi lamang ang autoridad ang nawala sa tao, hindi lamang ang control, pero ang nakikita kong dahilan ay yung imahe na ipinagkatiwala ng Diyos sa Kanya. Ang imaheng yun ang pinakamatindi. Taglay niya ang kapangyarihan ng Diyos, ang autoridad mula sa Diyos, para sana ay pamahalaan ang kaharian na yon. Subalit dahil sa kasalanan, nasira ang imaheng yon at yon ang ibinabalik ng Diyos ngayon sa tao sa pamamagitan ni Kristo, na siyang tanging may imahe ng Diyos galing sa langit. Sapagkat kalaunan, si Kristo bilang nagkatawang tao at may mga pagkatao pa sa Kanya doon sa walang hanggan, papakita ko po sa inyo yan, ay isasama tayo sa Kanyang paghahari pagka naresolbahan na ang kasalanan sa atin. Ang tanong ko ay, willing ka ba na maalis sa iyo ang kasalanan at patuloy na maaalis ito at mapagtagumpayan mo ito sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos? Nais kong sabihin sa inyo ito, mga kapatid. One of the key of the book of Revelation, marami yan mga kapatid, mga susi para sa kaunawaan sa aklat ng pahayag. Pero one of the keys of the book of Revelation is the word overcome, victorious. At tingnan ninyo kung ano ang kailangang mapagtagumpayan ng tao. At isa dyan ay ang kasalanan, isa dyan ay ang Antikristo, at siyempre ang Diablo. Ang Antikristo ay persona, ang Diablo ay persona, ang kasalanan ay kagagawan ng tao. Mapagtatagumpayan kaya natin ang ating mga sarili, yan ay magandang katanungan sa atin. Sinabi ko pa rito, so many earthly kingdoms, but God is not their king. Israel was and is a kingdom, which is also failed. David is the closest but is still fallen short of the kingdom, and that's why there was a promised king from his descendants. Wala iba kundi ang Panginoong Jesucristo. They call him Jesus, Son of David, sapagkat tipan ng Diyos kay David na magkakaroon siya ng salinlahi na maghahari sa walang hanggan, at yan ang Panginoong Jesucristo. Magbasa pa tayo ng mga ilang talata. 2 Kings chapter 19:19. 2 Kings 19:19. Now, Lord our God, deliver us from his hand, so that all the kingdoms of the earth may know that you alone, Lord our God. So makikita natin diyan yung all the kingdoms of the earth may know that you alone are Lord our God. Isaiah 37:16. Isaiah 37:16. Lord Almighty, the God of Israel, enthroned between the cherubim, you alone are God over all the kingdoms of the earth. There are a lot of kingdoms. Deuteronomy 28:25. Deuteronomy 28:25.
The Lord will cause you to be defeated before your enemies. You will come at them from one direction but flee from seven. And you will become a thing of horror to all the kingdoms of the earth. Tungkol yan sa Israel, pero ipinapakita ko muna sa inyo na napakaraming kaharian sa mundong ito. Revelation 1:6, and has made us to be a kingdom and priest to serve his God and Father. To him be glory and power forever and ever. Amen. Medyo nagbago yata ang tono rito, pero ang gusto kong makita natin dyan ay ang sinasabi ni John the Beloved na and has made us to be a kingdom and priest ay nangangahulugan na mga mananampalataya yan. Merong nababanggit sa Exodus chapter 19 verse 5 or 6. 5 or 6, hindi ko matatandaan. Basahin nyo at makikita nyo na ang disenyo dati ng Diyos sa Israel will become a kingdom of priest. A kingdom of priest. Nangangahulugan yan na buong Israel ay kaharian ng saserdote. Ulitin ko, silang lahat hindi pili na katulad ng ating nalalaman kalaunan na isang tribo na lang, ang mga Levita na lang. Hindi. Ang plano ng Diyos nung una ay kingdom of priest. Kingdom of priest. Kaya lang, dahil sa kanilang katigasan ng ulo, lalo na nung sumamba sila ng gintong guya, doon pinili ng Diyos ang isang tribo na lamang dahil sila ang maaalab ang puso para sa Kanya. Maalala ba ninyo ang kwento doon? Na dahil sa zealousness ng mga Levita na pinagpapatay yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, sila ang kinalugdan ng Diyos at tinanggap ng Diyos at ginawa niyang mga saserdote para sa Kanya. Meron lang akong naiisip doon. Ikaw ba ay may kaalaban sa Diyos? Ikaw ba ay pumakanig sa Kanya? O ikaw ba ay compromiser? Ikaw ba ay lelembot-lembot na Kristiyano? Sana ay pag-isipan mo ang bagay na yan. Sinabi pa ng Revelation 5:10, you have made them to be a kingdom and priest to serve our God, and they will reign on the earth. Pansinin niyo mga kapatid, medyo lumalalim yata sapagkat dito sa vision ni John na ipinapakita kung ano yung kingdom, and that kingdom is the kingdom and priest, meaning mga tao yan. Para ano? To serve our God. Sabi niya, and they will reign on the earth. Future yan. Future yan ng mga pinagaharian ng Diyos, mga saserdote ng Diyos. They will reign on the earth. Maalala niyo ba yung salitang reign ay isa sa synonym ng kingdom? So ano ibig sabihin yan? Mga kapatid, huwag niyong angkinin na tayo ay maghaharing kasama ni Kristo kung hindi niya tayo pinaghaharian ngayon. At huwag niyong angkinin na pinaghaharian kayo ni Kristo kung hindi kayo masunurin sa kanyang batas. Nakakita na ba kayo ng hari na walang batas-batas? Hari na hindi susundin? Sa tingin ninyo, anong gagawin ng haring ito? Tandaan ninyo na nais ko nang sabihin sa inyo ngayon, kaya lamang nagkaroon ng tao ay dahil sa hindi pagpapasakop ng dyablo at ng kanyang mga kasamang anghel na naging demonyo. Kaya nagplano ang Diyos na lalangin ang tao. Ngayon, kung rebelde ka, ayaw mong sundin ng Panginoon na nagbigay ng kanyang mga batas sa atin, batas ng Diyos para sa atin, sasabihin ko sa inyo, mag-enjoy ka pero nanganganib ka na hindi makasama rito. Huwag mong sabihin sa akin, nag-church ka. Basahin mo ang Ephesians chapter 2 verse 1 to 3 at makikita mo diyan na ang mga rebelde, hindi masunurin sa Panginoon, ay nasa kontrol ng dyablo. Nasa kontrol ng dyablo. Mga kapatid, pakinggan niyo ito. Mabigat ito pero ito ay totoo. Alam natin na ang Panginoon, pag-usapan natin ito, alam natin na ang Panginoon ay naparito para itatag ang kaharian ng Diyos. Meron bang hari na walang batas-batas? Si Kristo ay naparito sa maraming dahilan. Mamaya babanggitin ko sa inyo, para ibigay ang batas din ng Diyos sa New Covenant para sa lahat ng bansa. Maalala niyo ang Great Commission? Teaching them to observe
all that I have commanded you? Bakit nawala ang mga batas ni Kristo, ang mga utos ng Panginoon sa Kristo? Trabaho yan ng dyablo at ng mga kasangkapan ni Satanas. Sasabihin ko sa iyo, pag hindi mo itinuturo ang mga batas ni Kristo na sinabi niya, teach them to obey all that I have commanded you. Sasabihin ko sa iyo, sa mukha mo, kasangkapan ka ng dyablo, kahit pastor ka. Masakit na katotohanan pero ginigising ko kayo sa katotohanan na maraming pastor ayaw ituro ito, gusto nilang mag-enjoy ang tao at hindi nila namamalayan na kinakasangkapan sila ng dyablo. Mga kapatid, I am mentioning all these things for a reason in connection to a greater things about the kingdom of God. Dahil ang pinag-uusapan natin ngayon ay from kingdom to kingdom. From kingdom to kingdom. Ang ating pang-apat na pag-uusapan is Jesus came to put up a kingdom. Jesus came to put up a kingdom. Naniniwala ba kayo? Alam ko na ang sagot nyo. Of course, yes. Naitatag ba ng Panginoon ang kaharian? Ano sa tingin ninyo? O saka na lang? Makikita natin ang katotohanan diyan. Sabihin ko muna ito sa inyo, mga kapatid. Jesus came to put up a kingdom. Pero hindi lang yon. Para makita nyo yung connection, kailangan nyo makita ito. Jesus came for a multi-purpose mission. Jesus came for a multi-purpose mission. Multi-purpose, meaning marami yan. At meron akong nailista rito na 10 dahilan ng pagparito ng anak ng Diyos. Ano ang nalalaman ninyo? Sa tingin ninyo, ano ang nalalaman ninyo? Ano ang maalala ninyo sa pagkakataong ito na dahilan ng pagparito ng Panginoong Jesucristo? Alam ko na ang unang-una. Para sa marami ganito, He came to die for me. Ano pa? He came to save me. He came to heal me. Diyan yung makikita ang pagkasentro ng tao sa kanyang sarili. Mayroon lang akong tanong para tignan ko kung maalala ninyo. Ano ang sentro o sino ang sentro ng lahat ng bagay na ito sa mundong ito at sa walang hanggang kaharian ng Diyos? Sino ang sentro? Tayo? Tayo ba ang dahilan? Bakit nilalang tayo ng Diyos? At nais kong malaman ninyo na ang problema sa langit ay self-centeredness. Ang problema sa Garden ng Eden ay self-centeredness. At ang problema ng tao hanggang ngayon ay self-centeredness. Sinasabi ko yan para magkaroon kayo ng idea doon sa mga iba kong sasabihin sa inyo tungkol dito sa from kingdom to kingdom. So ang pag-iisip na Jesus came to die for me, to save me, to heal me is a narrow, self-centered. Pero bahagi naman yon. Number 2 is to fulfill the prophecies because when God speaks, kailangan niyang ganapin yan. Isang bagay pa is to seek and save the lost. Kasama na dyan, of course, yung pagliligtas sa tao, destroy the enemy and his work, conquer death, establish the church, train disciples, introduce the new covenant. Malala niyo yan? Pag-uusapan natin ang covenant principles. Sa panahon ng Panginoon na introduction sapagkat sinabi niya, this cup is the new covenant in my blood which is poured out for you. Do this in remembrance of me. Pero ang pakikipagtipan na ginawa niya ay doon sa kaharian ng Diyos sa langit. Hindi dito sa lupa. And one thing more is to set up a kingdom. Ipinahuli ko ito para tuloy-tuloy tayo doon sa ating pag-uusapan tungkol sa kanyang multi-purpose to put up a kingdom. At alam ba ninyo ang first preaching message ng Panginoon? Sino nakakaalam ng unang mensahe ng Panginoon mula noon nang siya'y mangaral? Basahin po ninyo Matthew 4:17. And from then on, Jesus began preaching, saying, repent, for the kingdom of God is at hand. Repent, for the kingdom of God is at hand. That was the first message of the Lord Jesus Christ. His concern is about the kingdom of God, and that was His priority. Pero itatak nyo sa isip nyo ito, yung salitang repent, for the kingdom of God is at hand.
Why? Because you cannot enter the kingdom of God without repentance. Ano ang repent? Maraming pakahulugan ang Biblia tungkol sa repentance. Pero isa sa mga pagsisisi is turning from our sins and a decision to follow the Lord. Sapagkat hanggat hindi ka susunod sa Panginoon, ay hindi ka makakaalis sa kasalanan. So nakikita natin na first message ng Panginoon shows His concern and priority, and that is about the kingdom of heaven or kingdom of God. Later on ay sinabi niya, Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, then all these things shall be added unto you." Nabanggit ko na itong talatang ito kanina mga kapatid. The safest way na magkaroon tayo ng lahat ng ating pangangailangan ay unahin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang paghahari o ang kanyang katwiran. Later on ay sinabi niya sa mga alagad. Pakinggan niyo ito mga kapatid. As you go, proclaim this message. The kingdom of heaven has come near. Matthew 10:7. As you go, proclaim this message. The kingdom of heaven has come near. Now, gusto kong malaman niyo ito. There is a good news about the Lord Jesus Christ. There is a gospel of the kingdom na sinasabi ng Biblia, and when this gospel of the kingdom be preached to all nations, and then the end shall come. Na nangangahulugan na mahalaga ang mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Ano ang pinapakita ko sa inyo rito? Na sa Biblia, nang dumating ang Panginoon, ay bukang bibig niya ang kingdom. Kingdom of God, kingdom of heaven. Ginawa niya ito nung siya magpasimulang mangaral. Ipinag-utos niya sa mga alagad, tanda ng nalalapit na ang wakas ng panahon. And when this gospel of the kingdom be preached to all nations, and then the end shall come. Basahin ko itong sinabi ng Acts 1:3. After his suffering, he presented himself to them and gave many convincing proof that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and he spoke about the kingdom of God. Ito po mga kapatid ay makikita natin tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Nung siya nagpakita na sa mga alagad, medyo settled na sila, nagkaroon sila ng seminar ng 40 days. Tanong, sino nagpakain sa kanila? Ano ang pinupunto ko diyan? Ang pinupunto ko diyan, concern ng Panginoon, ang pangangailangan natin, pag-inuna natin ang kanyang paghahari, hindi niya tayo gugutumin. Sinasabi ko yan para makita nyo na kung uunahin natin ang paghahanap ng mga bagay-bagay bago natin pag-isipan ng Diyos, mga kapatid, baliktad, magkakaproblema tayo. Ang utos ng Panginoon, seek first the kingdom of God and its righteousness, then everything will be given to you. Pero ang pinupunto ko rito ay yung focus ng Panginoon, yung priority niya. Nagpasimula siya about the kingdom of God, nagtapos siya about the kingdom of God, bukang bibig niya ang kingdom of God, at sa maraming Kristiyano ngayon ay wala ng kingdom. Ano ibig sabihin yan? Wala na ring hari-hari. Bumalik tayo sa ugali ni Satanas, self-centeredness. Tayo ang nasusunod. Kung gusto natin ang ating gawin, walang batas-batas sa atin. Therefore, we are not the kingdom and priest of God Most High. Alam ba ninyo na sa lahat ng talinghaga, ano ang ibig sabihin ng talinghaga mga kapatid? Ang mga talinghaga ay mga makalupang kwento na may spiritual na kahulugan. Pero kalimitan o sa lahat ng mga talinghaga ng Panginoon ay lagi niyang sinasabi ang ganito, the kingdom of heaven is light. O kaya ay sinasabi niya, this is how it is in the kingdom of God. Ano ibig niya sabihin? Ganito sa kaharian ng Diyos. Ganito ang paghahari ng Diyos. Ganito ang nais ng Diyos. Diyan natin makikita na lahat ng talinghaga ng Panginoon ay may kaugnayan sa kaharian ng Diyos. So mamalitin ba natin ang topic na ito? Kalaunan, dahil nga sa bukang bibig ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay tinanong siya ng mga eskriba at pariseo, nasaan na ang kaharian ng Diyos na ipinapangaral mo? Hinahanap nila. At anong sinabi ng Panginoon? Huwag ninyong akalain na ang kaharian ng Diyos ay darating sa inyong maingat na pagmanman
sapagkat ang paghahari ng Diyos ay dumating na at ito ay nasa kalagitnaan ninyo. Sa ibang salin ay sinasabi niya, at ito ay nasa puso ng mga tumanggap nito, na nangangahulugan, una sa lahat, dumating na ang paghahari ng Panginoon na ito, nandito na sa mundong ito, at ang mga pinaghaharian niya ay yung mga tumanggap sa Kanya bilang hari. Tinanggap mo na ba si Kristo bilang hari o tinanggap mo lang siya bilang tagapagligtas? Sasabihin ko sa iyo, mali na tanggapin mo si Kristo na tagapagligtas na hindi mo siya gagawing hari. At kung gagawin mo siyang hari, ay kailangan mong malaman ang kanyang batas, tuntunin para makapamuhay ka sa kanyang kalooban. By the way, yung sinabi ko sa inyo na talata ay sa Lucas 17:20 hanggang 21. Meron pa akong babasahin sa inyo sa Pahayag 11:15. The seventh angel sounded the trumpet, and there were loud voices in heaven and said, the kingdoms of the world has become the kingdoms of our Lord and the Messiah, and He reign forever and ever. Mga kapatid, ito ay kapahayagan o prophecy na ipinakita kay John na lahat ng kaharian ng tao ay bumagsak at ang lahat ng pamamahala at paghahari ay ibibigay sa anak ng tao upang siya ay maghahari sa walang hanggan. At ito pa ang isang bagay. 1 Corinthians 15:24. 1 Corinthians 15:24. Then the end will come when He hands over the kingdom to God the Father, after He has destroyed all dominions, authority, and power. Ito naman ay ang Panginoon na sisira sa lahat ng mga pamamahala sa mundong ito at maging ang pamahalaan ng kaaway, ang diablo, na sinabi dito, when He hands over the kingdom to God, the Father, ite-turn over ito sa Diyos. Pero makikita natin, siya pa rin ang maghahari. May kaunting bagay tayong pag-isipan sa mga bagay nito, mga kapatid. Pero ang isang mahalagang bagay na dapat nating maunawaan sa ngayon, una ay may mas malaking dahilan, kaharian sa langit sa walang hanggan, at hindi ang sentro ay ang mundong ito, ang kaharian para sa tao. May dahilan at yan ay ipapakita ko sa inyo. Ang naging problema sa kaharian ng Diyos sa kalangitan ay kasalanan. Kasalanan ng pagsunod sa kanyang kagustuhan, at yan ay ginawa ng diablo. Pero makita natin na naparito na ang Panginoon, ang hari ng mga hari, at itinatag niya na ang kanyang paghahari at ang paghahari ng Diyos sa kasalukuyan ay nasa mga individual. Ang tunay na born again na sinabi, unless a man is born again, he cannot see, he cannot enter the kingdom of God. Ang mga na-born again na ito ay proseso na nais nilang matutunan ang kagustuhan, ang batas ng hari ng mga hari sapagkat sila ay nasa kanya ng kaharian. Nawa mga kapatid ay nagdulot ito ng kaunting kaunawaan sa atin tungkol sa dahilan bakit may tao at bakit may Biblia. Ano talaga ang patunguhan ng lahat ng ito? Pero sana ay hindi lamang ito kaalaman sa atin, kundi karanasan para sa atin. Paano ako makapasok sa kaharian ng Diyos? Sinabi ng Panginoon, repent, for the kingdom of heaven is at hand. At nais ko lang banggitin ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto sa unang Korinto 6:9-10. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong mga sarili. Nangangahulugan yan na may pandaraya sa sarili ang mga tao, ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang mga mapaglasing, mandaraya. Ang ganyang mga tao ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Sinabi naman sa aklat ng Pahayag 21:8, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamatay tao, mga mapakiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling sila'y ibubulid sa lawa ng naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan.
Nawa ang mga bagay na ito ay nagbibigay sa atin ng direksyon ng kaunawaan sa Biblia. Pero katulad ng sabi ko, nawa ito ay maranasan mo sa iyong buhay. Na ano? Na ikaw ay pagharian na ngayon ng Panginoong Kristo sapagkat hindi siya mangingimi sa alabok na katulad natin na itapon sa lawa ng naglalagablad na supre kapag hindi tayo tumalima sa hari ng mga hari. Pinahalagahan niya tayo. Pero kung hindi natin pahalagahan ang kanyang mga ginawa, ang kanyang mga pagsasakripisyo, mukhang hindi tayo makapag-connect sa hari ng mga hari. Magandang araw po. Sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama Diyos. Samahan niya nawa tayo dito sa ating ginagawang pag-aaral. God bless.